O, ito na nga, pag-usapan na natin. Ito pa si Marcoleta. Isa pa, ipa-plunder case. Mantakin mo ha, mantakin mo. Plunder case. Anong kaso? Kasi si Defensor tumulong sa kampanya niya. Nagbigay ng pera nung kampanya niya. Pero plunder daw yun. Alam mo, during campaign, pinapayagan po. Kaya nga, merong, nakalimutan ko ng tawag doon, SOSA. O tama, SOSA ba yung SOSA? Basta, ang hilig nyo kasi sa ano sa SOSA, yun yung mga contribution sa'yo during the campaign, isusulat mo o sino. Di ba? Bakit? Kasi normal yun. Ibig sabihin, legal yun. Pag ikaw kumakandidato, legal na meron magbibigay sa'yo contribution to help you campaign. Ganun ang ginawa ni Defensor. During the campaign, nagbigay siya. Plunder daw yun. Alam mo, mas malupit pa yung, mas malupit, etong panahon nito, mas malupit pa ito sa martial law ni Marcos Sr. Oh, totoo, mas malupit pa. Alam mo kung bakit? Kasi nung panahon ni Marcos Sr., kahit pa paano, may konting natitira pang batas, ano yun? Batas militar. Di ba? Nung panahon ng martial law, kaya nga martial law, batas militar eh. Meron pang tinatawag na batas militar. Ngayon, wala na. Ano na meron ngayon? Bendalo. Mas malupit ang bendalo sa martial law. Kasi kahit may law na ini-exist, basta pwede natin baliin yan. Hayop, di ba? Kaya ako hindi ako naniniwala may martial law. Naniniwala ako may bendalo. Hayop, di ba? O ito, pakinggan natin itong maganda ho yung mga binitawang banat ni Alan Cayetano at baka ang dami niya pong revelasyon palagi, ano? At saka read between the lines, ha? Kasi ako magpapaliwanag sa inyo. Kasi alam ko ano yung nangyayari. Okay? Ito, insider ito. Nakikwentuhan natin yan. Alam ko yung mga nangyayari. Si dating SP Cayetano, ano siya very gentleman, very godly. Kaya pag bumanat, pahapyaw lang. O, ako na mag-i-interpret. Ako na mag-i-interpret ang banat niya sa inyo. Kasi kabisado ko itong taon na ito, matagal ko na itong nakakasama, matagal ko na itong naging kaibigan, kaya alam ko kung ano ibig sabihin niya. At the same time, meron tayong voice recorder dyan, naririnig ko yung usapan nila eh. Joke lang po ha. O, ito. Talking to you and explain what we're fighting for. Ayan. Let me read this and let me ask you if it resonates with you, no? So, syempre, pagka nag-survey, sana lahat may Samsung Fold. Speaker. Senate President. Senator Cayetano, malapit na birthday ko, August 6. August 6, 1976. Mas gusto ko yung trifold ng Samsung, ha? Pag nagkaroon ako ng trifold na Samsung o di kaya Samsung Fold, alam niyo na kung kanino galing yun. Ngayon, wala po ako. Nokia, lang ako eh. 5210. Anong napipicture nyo? Sige. The easiest way to say it is some will say, Sir, parang Singapore. Sir, parang Japan. Sir, parang Switzerland. Depende kung Yan. napuntahan mo or nakita mo. Anong gusto ninyo? Ako parang Japan. Ayan ang gusto ko. Para lahat payat. Ayaw ko kasi ng sabing katulad ko eh. Biro lang. Diba? What do you think of this? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve, develop patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, peace, do ordain and promulgate this Constitution. So, sa umpisa at saka sa dulo, giveaway kasi hindi po... Yan ang sabi doon, in Tagalog, mga kababayan, tayo mga Pilipino humingi ng tulong sa Diyos para matatag na pamahalaan na makatarungan. Ibig sabihin, with justice, according to law, makatao, malaya, mapayapa, pantay-pantay at para sa kabutihan ng lahat. Hindi lang para sa ngayon, kundi pati sa susunod na henerasyon. Yan po yung 1987 na Philippine Constitution, yung preamble po yan. So, nilikha lang ngayon or sinulat or hindi to chinat GPT or hindi to yung parang survey, kung hindi ito po yung preamble sa ating 1987 Philippine Constitution. Diba? Ibig sabihin po, ito po ang attempt na i-articulate kung anong Pilipinas ang gusto natin. Can I highlight for today? 1, the aid of Almighty God. So doon sa inyo naman nagsasabing, huwag nating isama ang usapin Diyos o ang batas ng Diyos sa batas ng tao o gobyerno. Hindi po, mismong konstitusyon natin sinasabi in the aid of the Almighty God. I agree with you if you say na wag nating sabihin ang Diyos kampi kami sa amin or kampi sa inyo o kayo, demonyo kami. Tama. I agree with you kasi nga dapat we're on God's side. At walang sinasabi si Cayetano na nasa kanya ang Diyos. Wala. Ang sinasabi lang niya, every time na siya ay nagsasalita at nagbibigay ng verse, bilang guidelines sa ating mga Pilipino kung anong ating susundan. And there's nothing wrong with that. 'Di ba?
kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon, hindi po ba tama na magkaroon tayo ng guidelines para sa ating bayan? Ngayon, kung hindi ka talaga naniniwala sa Panginoon, medyo out sa iyo yun. Di ba? Ang hirap kasi sa atin, naniniwala lang tayo sa Panginoon pag may sakit na tayo, pag mamamatay na tayo, o pag naghihirap na, o pag dumating na si Meralco. Doon lang nagkakadyo sa atin eh. Tama, mali. Pero pagdating sa mga ibang mga problema, o di kaya yung mga ganyan, ayaw na natin ng Diyos. Huwag ganun. Dapat, tayo ay, alam mo, meron such thing as religious and spiritual. Magkaiba yun. Kasi ang religious, you're just following a tradition that you do not understand why you are doing it. Because out of your religion says, kailangan gawin ito, kailangan ganito. Iba ang spiritual. Spiritual is because, alam mo, yung spirit na sinasabi ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, etong bagay na ito ay magkakaroon siya ng guidelines sa pamumuhay. Etong sinasabi ni Cayetano, every time po siya nagsasalita ng kanyang speech, lagi siyang nagbabanggit ng scripture bilang guidelines. Pero wala naman po siya sinasabing, hindi, ang Diyos, kampi ko lang, kayo, demonyo kayo. Walang ganun. Sa akin nakita ang sinabi ni Cayetano yun. Wala. Malinaw yan ha. Kasi mismong ating konstitusyon nagsasabing, in the help of God. So God should not be removed in our life, in our constitution, especially sa ating bansa. Yan ang pinaka-mere foundation ng ating bayan. If you don't like it, sorry, wala tayong magagawa, pero that's part of the Constitution. Dapat nating claim na God is on our side, di ba? But yung salita ng Diyos ay importante. So that's number one. Number two, malinaw na malinaw dito, rule of law, ibig sabihin mo, hindi tao yung masusunod kung hindi batas, di ba? Hindi ba yung presidente? Hindi ba yung kamara? Kasi sabi nung isa pang palpak na Jesus Palsis, yung isa pang bobong abogado, sabi niya, hindi, as long as kinonfirm na ng presidente o kinonfirm na ng kamara, kaya yan ang tamang Senate President. Tanga no? Nakakapunyeta lang din pag ganyan ng abogado no? Ang nag-aral ka pa ng abogasya, dapat ang inaral mo, presidensya. Hindi abogasya ang inaral mo, ang abogado, dumidepend sa law. Hindi sa opinion ng presidente, opinion ng kamara. Stupid sana. At nakalagay din po dito, yung sinasabing regime of truth, justice, no? So, ibig sabihin po, kailangan maghari ang katotohanan. Ayan! So, let me go to a new word, cover. Cover. What does it mean to be covered or to have cover? Diba? So, sa libro, yung cover, yun yung ibabaw. Pero halimbawa, sa ating mga Kristiyano ulit, mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum, let me use the biblical principles and talk a little bit about what is close to my heart in what I've learned dun sa biblical principles. So, halimbawa, sa mga Kristiyano, hindi po ang ating sariling gawa o hindi tayo worthy na ma-reconcile sa Panginoon. Pero paano yun? May utang tayo, may kasalanan tayo. We are covered by the blood of Jesus. You are covered, di ba? So, pag sinabi kong, halimbawa, George, in advance mo 3 months na sweldo. Sir, sabi mo last time, pag nag-overtime ako ng itong habang SP ka, covered na yung utang ko, di ba? Bayad na yon. So, napaka-importante po ng word na cover. Okay. Having said that, ano po ang ibig sabihin pag sinabi natin na ngayon na recovered? Ibig sabihin na cover dati, na wala, nire-recover mo. Diba? So for example, during the time of President Aquino and the first half bago nung pandemic, President Duterte, napakaganda ng ating ekonomiya. Nagkaroon ng economic recovery. Diba? Nag-recover ang ating ekonomiya. But simula nung pandemic, nagka-problema, and then gumanda-ganda after the pandemic, then ayun, sunod-sunod. Yung ating flood control scandal, actually, ano lang po yun? Yun siguro ang pinakamalaki. Pero napakadami pa na systematic corruption na hindi na pag-uusapan. And Totoo yan. Nangyari itong Ukraine-Russia conflict at tapos yung Middle East, nakakatapos lang pero we still feel the effects. So what I'm saying, again, our economy is suffering. We have to recover. Okay. So in terms of nation building, yung 13 po ngayon o yung majority led by Senator Lacson, Senator Soto, Senator Win Gatchalian, of course, as the Senate President, the 2 Senator Tulfos, Rafi, and Erwin, I will not take it away. They want to build a nation. Don't take it away from us. Yung aming pong grupo want to build a nation. So, good faith po tayo. Meron kayong vision of a nation you want to build. Meron kaming vision nung gusto natin i-build. Pero tanong ko, anong regime? Regime of truth and justice ba? Kasi kung regime of truth and justice, let me tell you, mga kababayan, there are 2 groups now. Those who want to uncover the truth and those who want to cover up the truth. Dalawa lang po dalawa lang po. So pwedeng one who wants to uncover, Yan. diba? One who wants to cover up. Yan. Dito one who wants to cover Yan. up, wants to uncover. So dalawa lang parati yan, dalawa lang Kung ano man ang ating kulay, politika. Magagalit na naman yung mga Aquino dyan. Sasabihin na naman lang, inaagaw mo yung ganito namin.
Yan, galit na galit yung mga Aquino dyan eh. Yung si Bam Aquino tsaka isa pang Aquino eh. Yan, ginaagaw mo yung ganyan namin na amin yan. Pero hindi naman sila lumalaban. Ano ginagawa nila? Sumisip-sip ng tumbong ni Marcos. Hindi sila lumalaban. Ang punto po, we have to meditate, we have to pray, we have to make a decision. Bakit po? Mali-maleta ang reward kung ikaw ay para dun sa cover-up. Pero, napakalaki ng mga consequences. Kaso, bashing, tatanggalan ka ng kung ano-ano. Basta, ipafile lang ka ng cyber libel kapag ka ikaw ay for uncovering the truth. That's just the nature of things. Whether you talk about organized crime, whether you talk about slavery, whether you talk about all the injustices in the world, those who want to keep the injustice, those who want to cover up, usually have the resources. Kasi kumita sila doon eh. Diba? Nandoon yung kayamanan ng mundong ito eh. But those who want to uncover the truth, to reveal the truth, diba? To show the truth. So why is this important? Because, for example, we're an agricultural country, diba? Gusto natin hindi lang to produce our own food. We're an archipelago, pero nag-import tayo ng isda. Nakakakain tayo, pero magsasaka natin, hindi nakakakain. Mga anak nila ayaw na po maging magsasaka kasi walang pera sa pagiging farmer. And there are a lot of good programs, di ba? But habang ninanakaw lahat ng pera, habang mali-maleta ang pera, habang ang hindi lang naman flood control, di ba? Pati yung irrigation, ninakaw din yun. Ilan regimes ang dumaan, pati fertilizer, di ba? Tubig ang binigay nung before sa ating mga farmers. So what I'm saying there is that in any home, in any building, in any nation, foundations are important. So kapag ka ikaw ay gumawa ng isang bansa, ang pundasyon niya ay sa buhangin, gigiba yun. Gigiba po yun. Kasi hindi tama ang pundasyon. So kailangan ang pundasyon natin katotohanan. So respond lang ako ng konti, sabi ni Senator Lacson. Yan. Ganyan ang pera. Nako. Si Alan Cayetano ang Senate President, 700 million. Ang Nako. gastos. Sabi ko, saan kaya galing yun? Tapos, sabi ko, total, magaling mag-divide. Sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko. Kasi ang Grabe, no? Very divisive. Hindi kasi hindi ko maintindihan. Daldal pa sila na... Eto nung panahon na nakuha nila yung Senate presidency, naalala nyo si Soto? Di ba? Si Chis Escudero pa nga nagpasumpa sa kanila. Nung nakuha ni Alan Cayetano, nagpuputak na sila. Daldal na sila ng daldal. Banat sila ng banat, kaliwat kanan. Nung balik na sa kanila, wala nang problema dito sa mga Cayetano group. Pero yung BBM Black, putak pa rin ng putak. Ayan pa yung, meron pa silang pautot ngayon. Everyday, ganito ang ginagastos nung panahon ni Cayetano. Ano mga putakin? Sorry. Nakakagago naman kayo. Tapos na nakuha nyo na, naagaw nyo na eh. Naagaw nyo na, epal pa kayo ng epal eh. Bakit ba? Ano bang problema ninyo? Hindi kayo mag-move on. niya, 28 days daw ako naging Senate President. So tingnan nyo po multiply muna, multiply. Multiply mo ang 25 million na sinabi ni Senator Win na gastos ng Senate a day, i-multiply mo yun sa 28 days, and, baliktarin mo naman, division. 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Win. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So, nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Ayan, tinan natin. Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado kung ganun kasimple ang computation mo. Meaning, yung budget ng buong Senado divided by the number of calendar days. Di ba? So, may nabasa po ako, sorry, nakalimutan ko kung sino mismo nagsabi. Sabi niya, statistics is like a bikini. Ulitin ko Nako. Statistics is like a bikini. Why? What it shows is very revealing. But what it hides is essential. So, makikita nyo po, ni-reveal niya, parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po, si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun, para kayo naman mang-inis kay Alan, kayo naman magkalat ng hindi totoo, kayo naman magkalat ng ganito, palabasin natin ang gulo-gulo, di ba? Again, ano yung intent? Para hindi malaman ang buong katotohanan tungkol sa korupsyon sa ating bansa. But what? Let's be intellectually honest. Whoever was Espinon, ganun din ang gastos. Question. Tama. Pero bakit sila one day may napasa? I challenge all the congressmen and senators. 1998 pa lang, congressman na po ako. Naging konsel po ako for a short while po, vice mayor. Naging member po ako ng House of Representatives. 4 na term po, 4 na term. Pangatlong term ko na po to bilang senador. I was privileged, no? God honored me by allowing me to be speaker, and then for Senate President, kahit maikse. I challenge lahat ng congressman, senador. Prove me wrong. Sa huling 3 araw, yung Monday to Wednesday, kapag kayo po ay session, dyan po ang ratsadahan. Kasi lahat ng pang second reading, i-second reading na natin. Lahat ng pang third reading, i-third reading na natin. Lahat ng, halimbawa, 7 ang nakapila sa Senate o 20 nakapila sa House. Magigets niyo yung paliwanag niya?
yung sinasabi nilang amount na nagagastos ni Alan Cayetano, that is so tricky. Bakit? Kahit sino na mag-Senate President, ganun ang nagagastos every day. Kaya nga sinasabi niya, bakit kayo nakapagpasa ng batas? Di ba yan ang sinasabi niyo? Kasi umattend, di ba yung, eto, kayo noon, hindi kayo umattend dun eh. Remember, nag-walk out kayo? Kaya hindi nakapagpatuloy? Yun naman ang issue doon. Ngayon, ang punto dito, kung gumagastos pala ng ganyan, itigil na lang natin. Lahat naman gumagastos talaga eh. So what the hell, di ba? Anong dahilan nyo? Kakausapin na ng majority leader yan. Or mag-uusap majority minority leader. Pare, isa na lang magtanong, pasa na natin to. Yun po talaga ang ano doon. But what did the group of Senator Win and Senator Lacson do? Since May 11 po, hanggang yesterday, hindi po sila naglagay ng mga miyembro ng committee nila as minority. Sila po ang ayaw magtrabaho. Hindi po sila naglagay ng mga miyembro para hindi magtrabaho yung mga committee. Question. Galing. Paano po yung mga ready na for BICAM na ipapasa? Yung po ay inauthorize namin. Tatandaan nyo po, May 13, yung pong inatake ang Senado, yung pong sa NBI na sinasabi lang ngayon na halatang halata na ngayon ay part ng kanilang plano na sa amin binibintang. Alam nyo po ba na the next day po ay meron pong BICAM tungkol sa voucher system sa DepEd? Yun po ay nakakasana sa House of Representatives. Nag-confirm ako, tinawagan po mismo si Speaker Lee na pupunta po ako doon. Tapos nagkagulo. Kinancel nila po yun. Kung hindi ako nagkakamali, si Senator Bam Aquino ang chairman nun, ang magpapatuloy nun. Meron, napakarami pong hearing. Yung hearing si Senator Pia tinuloy. Yung kay Senator Pangilinan, nagtanong naman siya sa floor, pero sunod-sunod na batiko sa iba't ibang mga pahayagan at online, kawawa daw yung farmers, dumating po sa Senate, tapos pagkatapos hindi pinakinggan. Kawawa po talaga kasi nagamit sila. Kasi pwedeng ituloy ang hearing. Hindi nila tinuloy. Hindi nila nilalagyan. Hindi nagtrabaho. Hindi nila nilalagyan ng tao kasi kailangan pag hearing yung committee merong minority. Hindi ho nila nilagyan. Anak ka ng weteng. Oo. Waling-waling po yun. No? Walang katotohanan, panay kasinungalingan. No? Yun. And that's why yesterday po, ang main na inuna nila ay isang bill na maganda, na gusto natin lahat, na walang ano. Ang joke nga namin, naalala nyo yung 1990s, yung tinanong ng bata na, anak, parang wala kang ambisyon, what's your plans? At sasabihin ng anak, ang plans ko, mami, may sampagita, may gumamela, may orchids, kasi plants pala yun, hindi plans. So doon tinanong yung majority, what's your plans for the special session? Waling-waling pala, di ba? So, Ayun! Nagigets ninyo mga kababayan? Ang lupit talaga ng banat ito niya. Ano daw ba yung plano ng Gatchalian Black? What's your plans? Yung waling-waling. Ginawang, ano ba yun? National ek yung waling-waling. Yun pala yung plano nila for special session. Anak ka ng wet. Alam nyo ba kasi, yung special session, ginagawa po yan pag talagang importante. It's a matter of security or talagang kailangan na kasi magpapasuna.